Apparently, someone is bashing me for not graduating on time, so let's talk about it. Hi guys, my name is Christine and a lot of you may know me as Kabalen Foodie and I'm a graduate of BA Psychology from the University of the Philippines. At totoo nga na hindi ako gumraduate on time and I'm gonna tell you why. But before I do, let me just clarify that this part of my life is one of my biggest flexes to this day. It's that part of my life that I will always be proud of, and there's nothing anyone can say to twist the story around and make me feel somehow ashamed of it. There's just no way. So, a friend of mine sent me a screenshot of this person bashing me. As in yung pagkakasabi niya yung akala yata ng taong to matalino siya, hindi naman siya gumraduate on time. Kind of hinting na para sa kanya, I'm actually dumb, that I'm stupid, kaya hindi ako gumraduate on time. So it started the summer after my first year of college. I was a vocalist for two different bands, tapos kumakanta rin ako sa choir. So we were doing a lot of rehearsals para sa isang choir concert, and in the middle of all of that, tumatakas pa ako para kumanta with the band. So syempre, hindi lang tayo basta ginagabi, inuumaga rin tayo, and naturally, my parents did not like that. They asked me to stop, but I did not. Until finally, a few weeks before enrollment, sabi ni Papa, pag hindi ka huminto sa pagtakas-takas mong yan, hindi kita i-enroll. And the way we were raised, as long as humihingi ka ng allowance sa parents mo, and you're 100% dependent on them financing you, then you have to follow the house rules. On the other hand, pag naman independent ka na at kaya mo nang i-finance yung sarili mong lifestyle, hindi ka rin naman nila pakikialaman sa mga life decisions mo. And of course, as a matigas ang ulo at ayaw magpapigil sa mga extracurriculars, naisip ko na, ba't hindi kaya ako magtrabaho para hindi nila ako pwedeng bawalan? I was 17 and at that time, pwede ka na mag-part-time job as long as meron kang parental consent. So I did that and I got a job. At dahil hindi nga talaga ako nagpapigil doon sa aking extracurriculars, hindi nila ako in-enroll doon sa aking second year first sem. And alam niyo sa college yung mga may prerequisite subjects. So itong SEM na hindi ko na-enrollan, merong isang importanteng subject dito na requirement para sa isang subject, na requirement ng isa pa at ng isa pa at ng isa pa leading up to your thesis and your OJT. So just the mere fact na hindi ako nakapag-enroll sa first SEM ng second year ko, I was already doomed to not graduate on time. After a few weeks, na-realize ko na pwede kong pagsabayin to, kaya kong magtrabaho at mag-aral at the same time. Kasi yung tuition fee sa UP at that time was 11,000 lang yung full load. Actually, kami yung unang batch na inabutan ng tuition fee increase. Kasi nung sila kuya, nasa 3,000 lang yung tuition fee nila. So anyway, 11,000 is still pretty affordable. I can manage. Kaya nung second year, second sem, nag-enroll na ako. Ang problema, nung nag-enroll na ako, nandun pa rin ako sa bulakbol phase. Bakit? Kasi during my high school time, nag-aral ako dito sa Angeles City Science High School Special Science Class. At dito sa special science class, sa tuwing magtatapos ang isang school year, meron silang tinatawag na deliberation, kung saan pag nakita nila yung grades natin at nakahanap sila ng estudyante na hindi nagpo-perform ng mabuti, pwede kang ma-eliminate sa science high school, meaning hindi ka na pwedeng mag-enroll next year. So every year, takot na takot kami dito sa deliberation na to. Only to find out na pagdating ko sa college, dito sa UP, medyo similar din naman pala. Every SEM, kung half or more than half of your units ay hindi mo napapasa, pwede ka na nilang sabihan na you're not allowed to enroll sa susunod na SEM. At ang nangyari pa sa akin on my first year of college, na-enrollan ko yung tatlong terror professor sa UP. As in, lahat ng upperclassmen, pag nalaman nilang prof mo yung tatlong to, mapapa-sign off the cross na lang sila for you. Gusto kong sabihin yung apelido nila, so comment na lang kayo kung makaka-relate kayo. Ang tatlong professors na to ay Manyalak Malyari Sangguyu. And as an adult, I love them kasi they were part of my character development. Pero noong panahon na yon, as a 16-year-old freshman in college, pag narinig ko yung mga apelido nila, takot na takot ako. Kasi ang hirap talagang ipasa ng subject nila. So all that pressure from high school to my first year of college, parang nagsawa ako mag-aral, nagsawa ako sa school. So this time, nag-enroll nga ako technically sa aking second sem, second year. Overload pa ako, 6 subjects ang tinik ko. Pero ayoko mag-aral. Pupunta ako sa school, papasukan ko yung klase ng mga friends ko. Pero sa sarili kong klase, papasok lang ako pag may exam. So of course, after ng SEM na to, hindi magaganda yung grades natin. Sa 6 na subject ko, yung 3 na ipasa ko at yung 3, 4. So sa mga hindi aware, yung grades sa college, 'di ba, yung 1, 2 and 3 yan ang pasado, yung 5 ay bagsak.
Yung 4 is not exactly a grade. So, kumbaga, it's a temporary phase and the university will give you 1 year para makompleto to. Isasubmit mo kung ano man yung nire-require ng professor para makapag-decide siya kung ipapasa ka ba talaga niya or ibabagsak. So, itong summer na to, hinanting ko talaga lahat ng professors na nagbigay sa akin ng 4. Inulit ko lahat ng mga final exam at yung level nung katakot-takot na review na ginawa ko dito, as in kulang na lang memoryado ko yung libro. Kaya yung retake ko ng mga final exam, halos nasa mga 97, 98% yung score ko, ganyan. So, naipasa ko yung 3, 4 ko. Pagdating ngayon ng enrollment, syempre hindi pa yan alam ng dean. Pinatawag ako sa dean's office. Sabi niya, Miss Del Rosario, ano to? Bakit hindi mo naipasa yung 3 subject mo? So ako naman syempre final sigh of relief na ma'am naipasa ko na po yan over the summer. And pinakita ko yung mga proof na pasado na lahat yung subjects. Ngayon ang sabi niya, anong nangyari? Bakit ganyan yung grades mo? Siyempre, hindi ko naman inamin na nagbulak-bulak ko, no? So, ang sabi ko na lang, ma'am, kasi po nag-working student ako at hindi ko na-balance yung aking time management. Ang sabi niya naman ngayon sa akin, sige, hayaan na kita ulit mag-enroll, pero since ang sabi mo, hindi ka pa marunong mag-time management, babawalan kitang mag-full load. Dapat underload ka lang, tapos dapat in the next 1 year, wala kang ibabagsak na subject kahit isa. So, ayan, at napayagan tayo mag-enroll sa ating first sem, third year. Pero syempre sa tigas ng ulo ko, hindi na naman ako sumunod sa instruction ni ma'am na mag-underload lang daw. Nag-overload talaga ako, girl. Hindi talaga ako pwedeng mabagsakan ng kahit anong subject. Kasi pag may bumagsak dyan, or kahit mag-4 man lang na kahit isa, mapapagalitan na naman ako sa dean. Baka talagang hindi na ako payagan mag-enroll, di ba? So magmula nung panahon na yon hanggang sa gumraduate ako, hindi na ako nabagsakan ng kahit anong subject kasi ayoko mapagalitan. So, dito na nag-start yung ating buhay as a working student. Nung nag-18 ako, lumipat ako sa isang BPO company. And I wasn't even working part-time at this point. Full-time employee na ako while being one of the consistent top performers, mind you. And at the same time, I am a full-time student in my dream college. Hanggang dun sa magpo-fourth year na nga ako at malapit na ako mag-thesis. So, ang sabi ni Papa, since magiging mahirap na nagti-thesis, nagtatrabaho at nag-aaral at the same time, tama na, mag-resign ka na. Siya na daw ulit ang magbabayad ng tuition fee ko. Although at this point, sabi ko, na-enjoy ko na yung buhay ng may sariling pera. Umuwi pa rin ako sa bahay, okay? Pero sarili ko na yung pera ko, sarili ko na yung decision ko. So sabi ko, hindi na okay na, kaya ko na. At nagtuloy-tuloy na yon hanggang sa umabot na nga doon sa final year ko in college. Nakakaloka, I was a full-time employee, full-time student habang nag-o-OJT at nagti-thesis at the same time. So lahat ng yon pinagsabay-sabay ko until finally gumraduate nga ako. And then after graduation, na-promote naman ako sa work. So, ayun na nga yung reason kung bakit hindi ako gumraduate on time. Nagsimula yan dahil sa bulakbol stage of my life in which kung kaya nyong iwasan, iwasan nyo. But I will always be proud of the way I reacted to it, the way I handled it, and how I survived everything. And hopefully, maging inspiration yon sa mga working students na kaya mong pag-aralin ng sarili mo. Why not? Ayun na nga yung story confirming the chismis na yes, hindi talaga ako gumraduate on time. But it's a story that I will always be proud of at hindi mo yun magagamit para i-bash ako. So, sorry, try again next time.